Pinagsisinungalingan tayo. Sabi nila sipag at tiyaga lang ang kailangan para yumaman. Pero aminin natin, bakit ang daming Pilipino na halos wala ng tulog sa trabaho pero baon pa rin sa utang? Kasi ang totoo, hindi sapat ang sipag kung mali ang sistema. Sinasabi ko sa inyo, imposible nang manatiling broke kung susunod ka sa isang tamang sistema. Ngayong araw ituturo ko sa inyo ang The Filipino Wealth Engine. Pero bago tayo magsimula, linawin muna natin. Hindi ito get rich quick scheme. Ito ay science at math. Kapag tama ang sistema mo, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, kusa kang aangat. Ang sahod mo ay dinisenyo para mabuhay ka lang. Pero hindi para yumaman ka. Pwedeng 6 na digit pa ang monthly salary mo. Pero aminin natin, bakit parang laging kulang pa rin? Tingnan mo ang mga pinakamayaman sa Pilipinas. Walang yumaman doon dahil lang sila ang pinakamasipag sa opisina. Yumaman sila dahil sila ay mga owners. Mga taong may-ari ng asset na kumikita habang natutulog sila. Ang wealth ay ang pera na gumagalaw kahit wala ka. At ngayong araw, puputulin natin ang cycle ng kahirapan gamit ang Filipino Wealth Engine. Ito ang step-by-step system na maglilipat sa iyo mula sa pagiging trabahador tungo sa pagiging owner. Simulan na natin ang pagbuo ng engine mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang unang bahagi ng ating wealth engine ay ang tinatawag kong anti-sinking fund. Sa ibang bansa, sapat na ang emergency fund. Pero sa Pilipinas, kailangan natin ng mas matibay na depensa. Bakit? Dahil sa kultura natin, ang emergency ng kamag-anak mo, automatic na emergency mo na rin. Isang pagkakasakit lang ng magulang, isang kapatid na nawalan ng trabaho, o kahit isang sirang bubong, matapos ang bagyo, ubos agad ang pinaghirapan mong ipon. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay imposible kang makaangat dahil wala kang pader. Ang anti-sinking fund ang magsisilbing harang mo para sa mga sorpresa ng buhay. Ito ang proteksyon mo para kahit anong malas ang dumating, hindi mo kailangan galawin o i-liquidate ang iyong mga investments. Kapag may pader ka, hindi mo kailangan ibenta ang stocks mo o i-withdraw ang MP2 mo ng palugi dahil lang kailangan mo ng cash. Kaya pakiusap, huwag ka munang titingin sa kahit anong investments hanggat wala kang pader. Ang target natin dito ay isang 50,000 pesos fixed milestone. Bakit saktong 50K? Dahil base sa pag-aaral at sitwasyon nating mga Pinoy, ito ang psychological peace of mind. Ito yung amount na kapag alam mong nasa digital bank mo, tulad ng Maya, GoTime o Maribank, hindi ka na agad magpapanik. Kahit mag-announce pa ng price hike sa kuryente o biglang masiraan ang gamit sa bahay, hindi na mangangatog ang tuhod mo. Tandaan mo, ang investment na walang pader ay parang nagtatanim ka sa gitna ng bagyo. Kahit anong ganda ng binhi mo, aanurin lang yan ng baha sa unang patak pa lang ng ulan. Huwag kang magmadali sa pagyaman kung ang pundasyon mo ay buhangin lang. Unahin ang pader bago natin paandarin ang engine. Dito na tayo sa pangalawang parte ng ating wealth engine. Aminin na natin ang katotohanan. Kahit anong tipid mo, kahit puro instant noodles na lang ang kainin mo, kung ang sahod mo ay 15,000 piso lang, imposible talagang yumaman sa panahon ngayon. Sa taas ng inflation at presyo ng bilihin, you don't have a saving problem. You have a massive income problem. Kapag maliit ang income, wala kang mailalagay sa engine mo kahit anong disiplina ang gawin mo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo ng tinatawag kong the bridge. Ang tulay na maglilipat sa iyo mula sa kakarampot na peso income patungo sa malakas at matatag na dollar income. Bakit dollar? Dahil habang humihina ang palitan, lalong lumalakas ang purchasing power mo dito sa Pinas. At sa panahon ngayon, ang pinakamabilis at pinaka-practical na paraan para tumawid sa tulay na ito ay through freelancing. Hindi mo na kailangan mag-OFW, lumayo sa pamilya, o magtiis sa ibang bansa para lang kumita ng pang-abroad. Ang mundo ay digital na.
Gamit ang iyong skills sa graphic design, virtual assistance, digital marketing o pag-i-edit ng video, pwede kang kumuha ng mga kliyente sa US, sa Europe o Australia habang nasa loob ka lang ng kwarto mo. Ang tawag dito ay high income skills. Ito ang mga skills na hindi lang basic, kundi kayang mag-solve ng problema ng mga foreign businesses. Kapag ang bridge mo ay matatag at meron kang high income skill, ang dating 20,000 pesos na sahod mo, sa loob ng isang buwan, pwedeng maging sahod mo na lang sa loob ng isang linggo o higit pa. Yan ang tunay na fuel ng iyong wealth engine. Huwag kang makontento sa pagiging masipag lang sa trabahong hindi ka naman binabayaran ng tama. Dapat ay meron kang skill na kayang bayaran ng dolyar. Ang bridge na ito ang bibigay sa iyo ng bilis para punuin ang iyong investments. Kapag matibay na ang iyong pader at meron kang dollar na dumadaloy sa iyong bridge, dito na tayo papasok sa pinaka-importanting bahagi ng wealth engine, ang ownership. Karamihan sa ating mga Pinoy, ang ultimate dream ay maging isang landlord, yung may-ari ka ng paupahang bahay o lupang pinagtatayuan ng mga building. Pero aminin natin, sa mahal ng real estate sa Pilipinas ngayon, kailangan mo ng milyon-milyon piso bago ka makapagsimula. Dito papasok ang diskarte ng The Brown Investor. Magiging digital landlord tayo. Sa halip na maghintay ka ng 10 taon para makabili ng isang unit, gagamitin natin ng REITs o Real Estate Investment Trust. Ano ba ang REITs? Isipin mo para kang bumili ng maliit na piraso ng sikat na mall at dambuhalang building sa Makati, Ortigas o BGC. Hindi mo kailangan maging bilyonaryo para magkaroon ng share sa SM Ayala o Robinsons. Sila ang bahala sa maintenance. Sila ang maghahanap ng mga tenant. Pero ikaw ang tumatanggap ng dividends o yung parte mo sa kinita nila mula sa upa. Bawat share na binibili mo ay parang isang digital na hollow block na unti-unting bumubuo sa iyong kaharian. At hindi lang yan. Kasama sa ating strategy ang Pag-ibig MP2. Isipin mo ito bilang isang safe na bodega para sa pera mo kung saan ang gobyerno mismo ang nagpapalago nito para sa iyo. At ang pinakapanalo, ito ay tax-free. Habang ang iba ay natatakot sa galaw ng stock market, ang MP2 mo ay tahimik na nagko-compound ng kita taon-taon. Ito na tinatawag nating passive engine. Habang ikaw ay natutulog, nagbabakasyon o nagpapahinga kasama ang pamilya mo, ang pera mo ay hindi natutulog. Para itong isang masipag at tapat na empleyado na walang sawang nagtatrabaho para sa iyo 24/7. Ang layunin natin dito ay simple. Dumating ang araw na ang kinikita ng iyong mga assets ay mas malaki. Sa dulo ng lahat, ang pagyaman ay hindi swertihan. Ito ay desisyon na gumamit ng tamang sistema. Kapag meron kang anti-sinking fund, dollar bridge at digital assets, imposible na manatili kang broke. Hindi ito mangyayari magdamag, pero mangyayari ito inevitably. Basta lang itutuloy mo ang sistema. Kapag nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe sa The Brown Investor. Sabay-sabay natin buuin ang iyong wealth engine. Salamat sa panonood at laging tandaan, huwag lang maging masipag, maging isang owner din.